Ilang araw na ring maulan simula sa bahay, kaya habang nasa biyahe kami papunta sa campsite, hindi ko maiwasang isipin, matutuloy kaya ang plano namin o uulan lang buong weekend? Pero kahit ganun ang forecast, itinuloy pa rin namin ang biyahe. Minsan kasi, hindi mo malalaman kung ano ang naghihintay sa dulo kung hindi ka aalis. Habang papalapit kami sa destination, tuloy lang kami. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin pagdating. At pagdating namin, parang binigyan kami ng reward. Tumigil ang ulan, lumabas ang araw, at mas maganda pa sa inaasahan ng view. Doon ko naisip na minsan hindi ibig sabihin na pangit ang simula, pangit na rin ang magiging ending. Welcome to... Nasaan ba tayo? Higata. Kala ko nasa Okinawa tayo. Ayan nga si Onisang, nakakaawa at nakatulog na nga sa upuan sa pagod. At syempre, mas nakakaawa ang mga fur babies ko, mukhang pagod na pagod din sa biyahe. Almost 3 PM na din kasi to, kaya ako din nagayak na ako para masulit ko din yung punta namin dito. 5 hours ba naman? Wow! Ang ganda dito, guys. Para kami nasa Amanpulo. Ang sarap here. Yung mga takot sa araw, nasa lilim. Nasa lilim, pero nasa beach. Diba? Dapat may dala kang payong. Bakit may bato naman? Ayan, dapat lang ng mga bato. Dapat pinicturean mo kung nakaganito. Ay, tara. Guys, ang hirap mag-photoshoot. Nalakas na ng alon. Hindi ako makakuha ng magandang aura. Oo, panlaban kay Ivana. Kasi mangungulekta ko ng 100 pieces na buhangin. Hidden treasure. Wow! Mapapawaw ka talaga sa view. Hindi mawawala ang picture taking kapag ganito kaganda ang lugar. Gusto mong i-capture bawat sandali, pero mas masarap pa ring maranasan ito ng personal. Blessing talaga ang travel na to at ayan nga, makakapag-charge pa kami ng power supply at ayan si Rosie. Halos hindi namin namalayan ng oras sa sobrang saya naming maglibot at mag-enjoy sa beach. Unti-unti nang lumubog ang araw at nang sumapit ang gabi, ibang klaseng saya naman ang naghihintay sa amin. Happy 35 million subscribers! 35 million subscribers! Ayan, oh, may moon and may 1 star. Finish. Okay daw. Okay na. Disclaimer, hindi po ito official fire dance. Ate ko lang po yan na sobrang na-enjoy ang Lucy's.
Welcome to our second home! Hindi ito yung perfect na camping setup na makikita mo online, pero ito ang totoong setup namin. Ayan, may indoor mat dahil nasa beach kami. Andito din ang power supply at electric fan na tinurn off din ni Rick dahil nilamig daw siya. And andyan din ang drone na tomorrow, hopefully, magkaroon kami ng cinematic shot. And then, ayan nga, hindi rin namin nagamit ang sleeping bag. At makikita nyo guys, ayan sa bed, andyan nauna na si Milo. At kung makikita nyo, part yan ng childhood ko, kulambo. At feeling ko, na-adapt na rin ng mga babies ko, si Milo at si Rosie. Kulambo is lifer. Ito nga guys, ang sitwasyon namin. At ayan, yung water na nilagay namin para maghuhugas kami ng paa bago pumasok. Hindi na niya kinaya yung kalasingan niya. Diyan na siya natulog. Naririnig pala ako. And itutur ko kayo sa bahay-bahayan din nila. Ito yung tent nila. Wow! Very maayos. So, yan. Ang kanilang bahay for tonight. And I told you guys, hindi namin ma-achieve ang sobrang aesthetic na camping. Look, sampayan. Ito yung mga binanggit kong essential sa Blue Up ko. Ayan, yung mini fridge namin. Nagdala na rin ng rice cooker. And then, kalan. Sobrang unorganized kasi guys. Kulang kami sa preparation. Actually, kada camping namin, kulang kami talaga sa preparation palagi. Hindi na natuto. And, wait. This is the dinner for tonight. Nagluto si ate ng binagoong baboy. Guys, I highly recommend this tefal cook for me. Kasi pressure cooker na siya. Pwede ka na dyan magsaing, mag-fry, magpalambot ng baboy. Lahat pwede mo nang gawin dyan. Pero, meron pa rin kaming stove. So, dyan na nga siya nakalagay guys. Kasi nga, hindi ko na dinala yung kitchen set namin. And, ayan ang sitwasyon. Ang reality kapag nag-camp ka by the beach. Puro sand. Yan na nga sila unisang nakabalik na. Medyo malayo nga lang yung parking namin. Pero hindi naman din ganun kalayuan. So, ayan ginagawa namin. Life hack. Pag camping by the beach. Ayan. Maghuhugas ng feet. Alamang, Megu. Interviewin natin si Madam Grace. Nagsabi. Ano masasabi mo sa natin? First time natin diba, camping by the beach. What worth it ba yung pagmamaneho ko at saka ni Unisang Toshi na umambag ka ng 1 oras? Worth it. Worth it. Ang laki ng tulong. Bakit? So let's good night to Unisang Toshi. See you tomorrow, Unisang. お疲れ様。お疲れ様。楽しいですか？すごく楽しいですよ。大変けどでも楽しいでしょ。楽しいです。また、next adventure. はい。よろしくお願いします。おやすみ。 Good night. Good night. Kondo what, 10 hours drive? Ha? 10 hours drive. 10 hours drive. Mag-isa mo. Kukuha mo na si Rick ng lisensya. Hi, babe. Hi. What can you say about our camping by the beach? It's our first time. Tanoshi, but very tired siya. Very tiring. Pakita mo yung yakibuta mo.
Joke. Yung ano mo, mamula-mula yan, tisoy. Sunburn. Kasi ayaw niya nagsa-sunscreen. Kahit ano siya. Ang dami niyang mungko sa akin. Diba? Monko boy. Diba? Mungko boy daw siya. Akala mo wala akong ginagawa sa buhay. So, what's our plan for tomorrow's day 2? Go home. Sabi, say, bahala na si Batman. Bahala si Mat. What? What? Bahala na si Batman. Bahala si Matman. Bahala. Bahala na si Batman. Yes. It's really a good night. Kahit nawawala ang aking DJI lamp. Hopefully makita ko siya. So yun lang guys. For day 1 of our Niigata camping adventure. Kahit hindi siya aesthetic or what? Milo? Nakatakas si Milo. Milo? Say hi to the vlog. My baby boy. We're going to sleep na so we can shoot for the sunrise. So, ayun lang guys for our day 1. I'll see you in my next vlog. Love and light. Bye. Good night.